Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan patuloy na nahihigitan ng Wand of Thunder, ang Wand of Ice sa laban. Bigla namang nakita ng Alvis Vina ang goggles ni Will na simbolo ng pangako nila sa isa't isa, at dahil dito ay nabuhayan ito at nagawa niyang mahigitan si Zeo. Dahil hindi na magawang mapantayan ni Zeo ang Ice Princess, ay gumamit ito ng isang Supreme Grade spell, na sinabayan naman ng Alvis Vina. Naglabas ng napakalaking guardian si Zeo at ito ay isang bull, habang ang Alvis Vina naman ay may malaking ibon na guardian. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 40. Nagsimula ang chapter, kung saan naglabas ng mga napakalaking guardian ang dalawang Magi Evander. Si Zeo ay may bull na gawa sa thunder at may malaki itong hawak na palakol, habang ang kay Elf Arya naman ay isang Ice Phoenix, na may napakalaking mga pakpak. Pagtapos nilang maisigawa ang kanilang kanya-kanyang Supreme Grade spell, ay nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang laban. Sina Philvis at Lefia na nanunood ng laban, ay gumamit ng isang barrier upang protektahan ang mga manunood sa mangyayaring bungwa ng lakas. Ang Bull Thunder ni Zeo ay ginamit ang kanyang palakol, habang ang Ice Phoenix ni Elf Arya ay hinarap ito gamit ang kanyang tuktok. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng dalawang Magi Evander, ay yumanig ang kanilang paligid, maging sa syudad ng Regarden ay nagkaroon ng lindol at nadinig din nila ang malakas na salpukan. Nagtataka naman si Professor Twerkner at sinabi nito, na mga pagsabog mula sa loob ng tore, sila lang ang may kapangyarihang lumikha ng ganitong mga tunog. Naramdaman din ni Professor Edward ang nangyari at sinambit nito na ang mga nakakapinsalang halimaw na iyon. Alam ng dalawang professor ng Regarden Academy na ang nangyaring pagyanig ay kagagawa ng mga Magi Evander. Ibinalik na ang scene sa itaas ng tore, kung saan ang stadium na pinaglalabanan ng Ice at Thunder ay labis na nawasak. Hindi naman inakala ng mga estudyante na makakaligtas sila sa ginawang pag-atake ng Magi Evander, habang si Will Surfort ay labis na nangangamba para sa kanyang kababata na si Elf Arya. Ipinakita ang dalawang Magi Evander na nagtamo ng mga pinsala sa kanilang mga katawan. Sinabi ni Zeo kay Elf Arya na mukhang nakapagpatama tayong dalawa ng maayos. Hindi ko akalaing kaya mo yun, Ice Witch. Sinambit naman ni Elf Arya sa kanya, na sakto lang, yan din sana ang sasabihin ko sa'yo. Bumangon si Zeo at sinabi nito, na ang huling spell na yon, ay kinuha ang lahat ng meron ako, pero may laban pa tayong dapat tapusin, hindi ba? Tumayo na din si Elf Arya at sinabi kay Zeo, na oo, talagang meron, habang sinaad ni Zeo, na o siya, tara na. Tumakbo ng mabilis ang dalawa para ipagpatuloy muli ang kanilang laban, ngunit bigla namang umalis sa pagkakaupo sina Cariot at Elnor, at pinigilan ang dalawa. Itinutok nila ang kanilang wand sa dalawang naglaban na Magi Evander at sinabi, na tapos na ang inyong oras. Hindi naman sumang-ayon si Elf Arya sa nais nila, at sinabihan niya si Elnor na umalis sa kanyang harapan. Sinambit naman sa kani ni Elnor, na kahit gaano ko pa sinusuportahan ang mga hangal na tulad nyo na sinisira ang isa't isa, ikinalulungkot kong sabihin na ubos na ang inyong oras. Sinabi ni Zeo kay Cariot, na umalis ka sa harapan ko, ikaw na asong ulol. Sinaad ni Cariot na nakatayo lang kami at pinayagan kayong dalawa na magpakitang gilas, pero wala ni isa sa inyo ang nagtagumpay, nakakahiya, pero ngayon na dumating na ang hari, baka siya ang makapagbigay ng solusyon sa inyong sitwasyon. Ang tinutukoy na hari ni Cariot ay ang Wand of Light na si Aaron, at may kasama itong babaeng nakamaskara sa kanyang tabi. Sinabi ni Aaron sa lahat, na tama na, hindi ko na pagpapahintulutan ang anumang karagdagang alitan, sa pagitan ng Magi Evander. Ayaw namang pakinggan ni Zeo ang Light Monarch at sinabi nito, na huwag ka nang makialam dito, ikaw na matandang may puting balbas. Sinabi ni Elf Arya kay Aaron, na walang silbi ang pakikipagkasundo mo, Aaron. Hindi ako susuko hanggang hindi naayos ang usapin sa posisyon ni Will. Sinambit ni Zeo, na wala akong nakikitang paraan para maresolba ito, na hindi ko siya kailangang pabagsakin. Nagtinginan ang dalawa ng masama, habang biglang sinabi ng Wand of Light, na idaan nyo na lang ito sa bato-bato peak, na ikinagulat ng lahat ng nanunood. Sinabi pa ng Light Monarch, na subukan nating lutisin ito sa ibang paraan, at ito ay mapapasailalim sa aking nasasakupan, nagkakaintindihan ba tayo?
Ngayon, magpatuloy na kayo, nandito lang ako at manunood. Napamake face naman si Colette sa kinahinatnan ng laban, habang wala namang pagpipilian pa ang dalawang Magi Evander, at sinunod na lang ang nais ng Wand of Light. Inihahanda na nila ang kanilang sarili sa gagawing bato-bato pick. Sinabi ni Zeo kay Elf Arya, na sige, gawin na natin ito, habang sinabi ni Elf Arya, na tatalunan kita ng patas at maayos. Sabay na binanggit ng dalawa ang mga katagang, rock paper scissors. Inilipat naman ang scene kay Will at Julius na nanonood, at parang disappointed sa nangyari. Sinabi ni Will kay Julius, na pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari. Sinambit naman ni Julius, na saan ako magsisimula. Una sa lahat, ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ibinalik na ang scene sa dalawang Magi Evander, at sila ay patuloy na nagbabato-bato pick. Nasa ika-279 na round na sila at wala pa ding nanalo, at ng ika-300 na ay nagbato ng bato si Zeo, habang si Elf Arya naman ay gunting. Napasigaw ng malakas ang Alves Vina dahil alam niya sa sarili niya na talo na siya. Labis ang luhang lumalabas sa mata ng Ice Princess habang natutuwa ang Wand of Thunder sa kanyang pagkapanalo. Inakbayan ni Zeo si Will at sinabi nito na sa nagwagi, ang gantimpala. Gusto mo man o hindi, sasama ka sa akin, bata. Bigla namang niyakap ni Elf Arya si Will at sinabi na hindi. Hindi ko hahayaan na kunin mo siya. Si Will ay akin lang. Patuloy na umiiyak ang Alves Vina na ikinalungkot ni Will Surfort. Sinabi din nito sa kanyang sarili na halos nakalimutan ko na hindi lang ako ang nag-iisa, umakyat si Elfie sa tore ng mag-isa, siya ay naghintay sa akin ng 6 na mahabang taon. Hindi ko na kayang ipaghintay pa siya, gusto kong makasama siya, pero... Hinawakan ni Will Surfort sa balikat si Elf Arya at sinabi sa kanya, na okay lang, Elfie, magkikita tayong muli, nangangako ako. Sisiguraduhin ko iyon. Lalo namang napaiyak si Elf Arya sa sinabi sa kanya ng ating bida, habang bigla namang hinawakan ni Sarisa ang Ice Princess at sinabi, na kailangan na nating umalis. Hinila ni Sarisa ang Alves Vina at sinabi, na huwag mo nang ipahiya ang sarili mo palalo sa harap ng buong tore, Grand Mage Elf Arya. Ang sinabi ni Grand Mage Aaron ay final na. Ayaw namang sundin ni Elf Arya si Sarisa, ngunit wala itong nagawa sa paghila sa kanya, at napasigaw na lamang ito, na hayaan mo akong makasama si Will. Tuluyan nang nawala si Elf Arya sa harapan ni Will Surfort na ikinalungkot ng binata. Matapos ang pangyayari ay pumunta na si Will sa Thunder Faction, habang kinausap siya ni Zeo at sinabi, na dumating ka ng tahimik. Akala ko nakakailanganin kong hilahin ka papunta sa aking panig, na sumisigaw at nagwawala. Sinambit naman ni Will Surfort, na kung magpapahayag ako ng anumang pagtutol, agad na lalabas si Elfie na nagwawala at masaktan na naman siya sa proseso. Tinignan ni Will si Zeo at sinabi sa kanyang harapan, na pakiusap, pangako mo sa akin na hindi mo na siya pakikialaman, kung tingin mo'y hindi mo kayang panindigan ang pangakong iyon, ay tatalunan kita ngayon din, at sasama ako kay Elfie. Natawa naman ang Wand of Thunder sa sinabi sa kanya ni Will at sinaad nito, na may tapang ka. Gusto ko yan. Itinutok ni Zeo ang kanyang palad sa ulo ni Will Surfort, at biglang nagkaroon ito ng blessing, at ang kanyang gloria ay nagkaroon na ng kulay. Sinabi din ni Zeo sa kanya, na simula sa araw na ito, ikaw ay kabilang na sa Thunder Faction. Ihanda mo ang sarili mo, bata. Dahil malapit ka nang magising sa isang malupit na katotohanan. Kasama ni Will Surfort si Lihana sa Thunder Faction, at ang mamumuno sa kanila ay si Guilford. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik na sa normal ang tore, at ang mga bagong High Mages ay nagsimula nagpumasok sa kanilang eskwelahan. Sinabi ni Julio sa ating bida na nakakatawa, pagkatapos ng lahat ng iyak mo tungkol kay Grand Mage Elf Arya, hindi ko maisip na hindi ka man lang nakasali sa Ice Faction. Inabot ni Julius ang goggles ni Will Surfort sa kanya at bigla niyang sinigawan ang ating bida at sinabi, na naiintindihan mo ba kung gaano karaming problema ang idinulot mo sa akin sa pagsama mo sa Thunder Faction? Nang subukan kong pigilan siyang umiyak, umalis siya na nagwawala, sumisigaw tungkol sa kung paano niya gustong tumigil sa lahat. Kinailangan ng buong faction para pigilan siyang umalis. At kung akala mo na yan lang ang mga problema kong pinagdaanan, nagkakamali ka, dahil napakadami pa. Sinabi naman ni Will sa kanya, na pasensya na, Julius, at salamat din sa pagbabalik ng aking goggles sa akin.
Si Lihana ay nasa tabi ni Wilserfort, habang sa kanyang likuran ay naroon sina Rose at Colette. May napansin na kakaiba si Will kay Lihana at sinabi nito sa kanya, na teka, may problema ba, Lihana? Mukhang pagod na pagod ka. Sinabi naman ni Lihana, na kabilang ka na sa Thunder Faction, malalaman mo rin kung bakit at sa lalong madaling panahon. Nagtanong naman si Colette sa lahat at sinabi, na may nakakaalam ba kung ano ang pakay ng guidance session na ito. Sinabi ni Rose, na mukhang lahat ng bagong mga mage na nakapasok sa tore, ay tinawag upang dumalo. Sinambit ni Sion, na sigurado akong isa lang itong pagpupulong para talakayin ang mga alituntunin ng tore. Ang bawat faction ay may kanya-kanyang mga alituntunin din. Sinaad naman ni Wignall, na tama nga naman, tiyak na magkaiba ang buhay sa tore, kumpara sa academy. Nag-umpisa na ang guidance session, at ang kanilang guro ay si Krilwi. Sinabi nito sa lahat, na binabati ko kayong lahat sa inyong mga faction placements. Wala ni isang mage ang naiwan. Ngunit wala akong ibang inaasahan mula sa henerasyon ng kaguluhan. Kahit ang mga nahuli mula sa First Bloom, ay nakatanggap ng mga pagpapala. Hayaan niyong ako ang maging una na magbigay sa inyo ng taos-pusong pagbati. Sa bawat isa sa inyo ay nagtatago ang walang katapusang potensyal. Ngayon, ang guidance session ay isang pagpupulong na ginagawa namin taon-taon, para ipaliwanag ang mga detalye at mga dapat, at hindi dapat gawin sa tore sa mga bagong mage, pero iba ang taon na ito, sa halip na magbigay ng gabay, bibigyan ko kayo ng isang mataas na confidential na utos. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ng tungkulin na imbestigahan ang inyong mga faction ng mabuti, magbigay pansin sa mga pag-uusap, aksyon, at talaan ng inyong faction at mga kasama sa faction. Kung makakita kayo ng anumang kainahinala, imbestigahan at iulat ito. Hindi inasahan ni Wilserfort ang nais na ipagawa sa kanila, habang napatayo si Julius at sinabi, na anong klaseng utos ang pinag-uusapan natin dito. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Krilwi at sinabi sa lahat, na ang tore ay nagsusuri sa mga detalye ng pag-atake sa Terminaria. At nakakita tayo ng ebidensya na tanging isang mage ng tore lang ang maaaring may-ari. Nagulat ang lahat ng bagong mages ng tore sa sinabi ni Krilwi, habang sinabi ni Krilwi na tama ang inyong mga iniisip, may traidor sa atin. Dito na natatapos ang Chapter 40 ng Wistoria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!